Siguraduhin mong walang lalabas na kahit anong salita sa tuyo mong bibig, Winona. Isang malaking kahihiyan ito sa pamilya Magbanua. At kung may makaalam na sa kwarto ng babaeng ito, inatake ang anak ko, hinding-hindi kita mapapatawad. Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang talim na humihiwa sa malamig na hangin ng high-end condominium na yon. Tumayo ang matanda sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang nakatingin sa kanyang manugang. Sa likod niya, ang mga tauhan ng ospital ay nagmamadaling ilabas si Ricardo sa isang stretcher, habang sa paligid ay nagkalat ang mga talulot ng pulang rosas, isang tanawing hindi para sa isang asawang katulad ni Winona. Nanginginig ang mga kamay ni Winona habang nakakuyom ang kanyang mga daliri sa laylayan ng kanyang suot na bestida. Ilang oras pa lang ang nakalilipas, nasa maliit na sulok siya ng kanilang bahay. Matiyagang tinatapos ang huling hibla ng borda sa isang barong Tagalog. 15 taon silang mag-asawa at ang barong na iyon ang kanyang regalo para sa promosyon ni Ricardo. Bawat tusok ng karayom ay may kasamang dalangin. Bawat hibla ng pinya ay hinabi niya ng may pag-ibig, kahit na ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa pagod at ang kanyang mga daliri ay may mga bakas na ng dugo mula sa maliliit na tusok. Ngunit ang puting tela ng barong na dapat ay simbolo ng dangal ng kanyang asawa ay tila naging isang basahang itinapon sa putikan. Habang hinihintay niya ang pag-uwi ni Ricardo para sa kanilang anibersaryo, ang tawag ng pulisya ang nagdala sa kanya rito, hindi sa isang sementeryo o ospital, kundi sa isang pugad ng pagtataksil na amoy mamahaling pabango na kailanman ay hindi niya nagamit. "Pirmahan mo ito?" Utos muli ni Doña Imelda. Sabay bagsak ng isang folder sa mesa. "Dito nakasaad na sa bahay ninyo inatake si Ricardo, na ikaw ang kasama niya nang mangyari ito. Gagawin mo ito para sa dangal ng apelyidong ipinahiram namin sa iyo, Winona. Huwag mong ipakita sa akin ang mukhang yan na parang ikaw ang biktima. Kung naging mabuti kang asawa, hindi maghahanap ang anak ko ng init sa ibang kandungan." Parang may humawak sa lalamunan ni Winona, isang sakal na hindi niya magawang alisin. Ang kanyang hininga ay naging mababaw, at ang bawat salita ng kanyang biyenan ay parang mga karayom na pilit na ibinabaon sa kanyang puso. Nanigas ang kanyang buong katawan habang nakatingin sa kama kung saan huling namalagi ang kanyang asawa bago ito mawalan ng malay. Ang bawat detalye ng silid, ang kalahating basong wine, ang tsinelas ni Ricardo sa tabi ng kama ng ibang babae, ay unti-unting dumudurog sa natitira niyang pagkatao. Hindi siya makasigaw. Ang sakit ay masyadong malalim para sa isang simpleng pagtangis. Sa halip na luha, ang naramdaman niya ay ang unti-unting pagkamatay ng bawat pangarap na itinahin niya sa loob ng mahabang panahon. Ang barong na binuo niya ng may pag-asa ay tila naging isang sapot na ngayon ay sumasakal sa kanya. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ng kwarto. Isang babaeng namumutla, gusot ang buhok, at may mga matang puno ng katanungang walang kasagutan. Dahan-dahan niyang kinuha ang panulat. Ang kanyang mga daliri ay tila nawalan na ng pakiramdam. Ang bawat letrang isinusulat niya sa papel ay tila bawat hakbang patungo sa sarili niyang libingan. Isang kasinungalingan para sa isang pamilyang kailanman ay hindi siya itinuring na kaisa. Habang pinapanood niya ang ambulansyang palayo, dala ang asawang hindi na niya kilala, isang malamig na kaisipan ang dumapo sa kanyang isipan. 15 taon ng pagsisilbi, 15 taon ng pagtitiis para sa utang na loob na hindi matapos-tapos. Ito ba ang kabayaran ng isang martir na asawa? At sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang nagdurugong puso. Hanggang kailan ko kailangang itahi ang dangal ng ibang tao habang ang sarili kong buhay ay dahan-dahan nang nalalagas? Nabalik lamang ang diwa ni Winona nang marinig niya ang marahas na pagsara ng pinto ng kotse ni Doña Imelda. Naiwan siyang mag-isa
sa harap ng gusali, habang ang hangin ay tila bumubulong ng isang lihim na hindi pa niya handang harapin. Isang lihim na nakatago sa ilalim ng mga ngiti at marangyang kasuotan ng pamilya Magbanua. Huwag mong ituring ang sarili mo na parang isang biktima, Winona. Isipin mo na lang na ito ang pagkakataon mong bayaran ang lahat ng pagkukulang mo bilang asawa. Ang boses ni Doña Imelda ay dumaloy sa pasilyo ng mansyon, kasing lamig ng marmol na sahig na tila gustong lamunin ang mga paa ni Winona. Kakauwi pa lamang nila mula sa ospital, ngunit ang hangin sa loob ng bahay ay hindi nagbago. Ito ay puno pa rin ng bigat, ng mga lihim, at ng amoy ng gamot na humahalo sa halimuyak ng mga lumang muebles. Sa gitna ng malawak na sala, nakalatag pa rin sa ibabaw ng mesa ang barong Tagalog na tinapos ni Winona noong gabing iyon. Ang puting tela nito ay tila nagniningning sa ilalim ng chandelier, isang masakit na paalaala ng isang katapatang binaliwala. Ang bawat burda na kanyang pinagpuyatan ay tila mga matatalim na mata na nangungutya sa kanyang katangahan. Lumapit siya rito, dahan-dahang hinaplos ang selyadong tahi sa kwelyo at naramdaman ang muling pagkirot ng kanyang mga daliring may mga pasa pa ng karayom. Diyan mo ilalagay ang asawa mo, utos ni Doña Imelda habang itinuturo ang silid sa ibaba na ginawang pansamantalang kwarto para sa paralisadong si Ricardo. Diyan mo siya pagsisilbihan, ipakita mo sa buong mundo na ikaw ang huwarang asawa ng isang Magbanua. Huwag na huwag kang iiyak sa harap ng mga katulong dahil ang luha ay para lamang sa mga mahihina at ang pamilya natin ay hindi kailanman naging mahina. Pumasok si Winona sa silid kung saan nakahiga si Ricardo. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang katuwang sa buhay ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Nakatitig si Ricardo sa kisame, walang kibo. Ang kalahati ng kanyang mukha ay bahagyang nakalaylay, ang bunga ng bugso ng damdamin sa piling ng ibang babae. Kinuha ni Winona ang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Habang dahan-dahan niyang pinupunasan ang braso ng asawa, bawat haplos ay tila isang pagpaparusa sa kanyang sarili. Ito ang balat na naramdaman ng ibang babae. Ito ang mga kamay na yumakap sa iba habang siya ay naghihintay sa bahay. Umaasang uuwi ito para sa kanilang anibersaryo. Ang hapdi ay hindi na nanggagaling sa labas. Ito ay nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang pakiramdam na para siyang unti-unting tinutunaw ng asidong gawa sa puot at panghihinayang. Hindi umimik si Ricardo, ngunit nakita ni Winona ang paggalaw ng mga mata nito. Isang tingin na puno ng takot o marahil ay pagmamakaawa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pusong dati ay madaling lumambot ay tila naging isang tuyong lupa. Ang bawat patak ng tubig mula sa bimpo ay parang mga luhang hindi niya maibuhos. Bakit, Ricardo? Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Kasing hina ng pagaspas ng pakpak ng gamgamo. Bakit kailangan sa ganitong paraan ko malaman na hindi na pala ako sapat? Isang marahas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Si Doña Imelda muli. May dalang isang maliit na lalagyan ng tsa. Uminom ka nito, Winona. Kailangan mong manatiling malakas para sa anak ko. Huwag kang mag-alala. Gagabayan kita. Alam mo namang mahal kita, di ba? Parang tunay na anak na ang turing ko sa'yo, kaya wag mo akong bibiguin. Tinanggap ni Winona ang tasa. Ang init nito ay gumapang sa kanyang mga palad, ngunit ang kanyang kalooban ay nanatiling kasing lamig ng yelo. Habang tinitingnan niya ang maitim na likido, sa loob ng tasa, bigla siyang nakaramdam ng isang kakaibang panginginig. Isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang mapait na lasa ng tsaa na palaging ibinibigay sa kanya ni Doña Imelda noong siya ay nagbubuntis pa bago ang trahedyang nagpabago sa kanyang buhay. Binitawan niya ang tasa sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Ang tunay na dahilan ng kanyang paghihirap ay tila unti-unting lumilitaw mula sa dilim.
Tiningnan niya ang kanyang biyenan na ngayon ay nakangiti sa kanya. Isang ngiting puno ng pagmamalasakit, ngunit hindi umaabot sa mga mata nitong kasing talim ng agila. Sa sandaling iyon, isang malamig na hinala ang nagsimulang mag-ugat sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina para protektahan ang kanyang anak? At hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo para sirain ang babaeng itinuturing niyang banta? Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi at ang tanging naririnig ni Winona ay ang sarili niyang pintig ng puso na tila isang babala. Hindi ko alam kung bakit hinayaan pa kitang manatili sa pamamahay na ito, Winona. Tingnan mo ang sarili mo. Kahit ang pagpapanatili ng linis ng bodega ay hindi mo magawa ng maayos. Napakawalang silbi mo talaga. Ang boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa madilim at maalikabok na bodega ng mansyon. Bawat salita ay tila isang latigo na humahampas sa likod ni Winona. Habang ang matanda ay nakatayo sa may pinto, abala si Winona sa paglilinis ng mga lumang gamit ni Ricardo. Ang kanyang mga tuhod ay nakabaon sa matigas na sahig at ang kanyang mga kamay ay puno ng uling at dumi. Kahit na masakit ang kanyang likod at nanunuyo ang kanyang lalamunan, hindi sumagot si Winona. Ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng mga kahon. Ang bawat galaw niya ay maingat at tila isang ritual ng pagpapakumbaba. Sa kanyang isipan, ang bawat pang-iinsulto ng biyenan ay isang pait na kailangan niyang lunukin upang mapanatili ang kapayapaan sa loob ng bahay na tila naging isang kulungan. Nang makaalis ang matanda, naiwan si Winona sa gitna ng katahimikan. Ang tanging naririnig niya ay ang marahang paghinga ng hangin sa pagitan ng mga siwang ng bintana. Habang hinihila niya ang isang lumang kaban na gawa sa nara, isang maliit at kupas na kwaderno ang nalaglag mula sa likod nito. Ang kulay nito ay tila balat ng tuyong dahon at ang mga pahina ay bahagyang kumakapit sa isa't isa dahil sa tagal ng panahon. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang mga sulat kamay sa loob ay pamilyar. Ito ay ang penmanship ni Doña Imelda. Matitigas ang mga letra at may mga diin na tila nanggagalayti. Ngunit hindi ang ganda ng sulat ang nagpatigil sa pintig ng puso ni Winona, kundi ang mga petsang nakatala rito. Ang mga petsang yon ay tumatapat sa mga huling buwan ng kanyang pagbubuntis 5 taon na ang nakalilipas. May mga listahan ng mga halamang gamot, mga sangkap na kailanman ay hindi niya narinig. At sa tabi ng bawat isa ay may nakasulat na mga tagubilin. Ihalo sa tsa, ibigay bago matulog. Siguraduhing maubos niya. Ang bamko abimpo na hawak niya ay unti-unting napitpit sa loob ng kanyang kamao. Nararamdaman ni Winona ang panlalamig ng kanyang mga daliri habang binabasa ang huling bahagi ng pahina. Para sa kabutihan ng pamilya, magbanua. Hindi karapat-dapat ang dugong mahirap sa aming lahi. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng porcelain ang nanggaling sa labas ng bodega na nagpabalik sa diwa ni Winona. Mabilis niyang itinago ang kwaderno sa loob ng kanyang suot na apron. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Ang bawat tasa ng tsaa na ibinibigay sa kanya noon, ang bawat pagmamalasakit ni Doña Imelda nang siya ay naglilihi ay isa palang planadong pagpaslang sa kanyang hindi pa isinisilang na anak. Naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya hinayaang pumatak ang mga ito. Ang sakit na dati ay parang isang mapurol na kutsilyo ay naging isang matalas na karayom na nanunuot sa kanyang buto. Tumayo siya. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina, ngunit ang kanyang paningin ay nakatitig sa pinto kung saan kakalabas lang ng kanyang biyenan. Anong ginagawa mo pa rito? Tapos ka na ba? Ang tinig ni Doña Imelda ay muling narinig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi takot ang naramdaman ni Winona. Tiningnan niya ang matanda.
Ang perpektong ayos ng buhok nito, ang mamahaling alahas sa leeg, at ang nangiting tila isang maskara ng kabanalan. Sa likod ng marangyang anyo ng babaeng ito ay isang halimaw na pumatay sa kanyang pangarap. Opo, Mama, tapos na po ako. Sagot ni Winona, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Tila isang patalim na dahan-dahang hinuhugot mula sa kaluban. Habang naglalakad siya palabas ng bodega, dumaan siya sa tabi ni Doña Imelda. Ang amoy ng mamahaling pabango ng matanda ay tila naging amoy ng nabubulok na bangkay sa kanyang pang-amoy. Sa loob ng kanyang apron, ang kwaderno ay tila naging isang nagniningas na uling, nagpapaalala sa kanya na ang bawat tahi ng kanyang buhay ay kailanman ay hindi naging kanya. Napatigil si Winona sa tapat ng pintuan ni Ricardo. Nakita niya ang kanyang asawa na nakatitig pa rin sa kawalan, walang malay, sa mga lihim na nakabaon sa ilalim ng kanilang pundasyon. Isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Isang tanong na tila isang sumpa. Kung ang pamilyang ito ay kayang pumatay ng isang sanggol na hindi pa nasisilayan ng mundo, ano pa kaya ang kaya nilang gawin sa isang babaeng wala ng ibang natira, kundi ang kanyang galit? Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan kung saan minsan ay nanahan ng isang buhay. Ang katahimikan ng mansyon ay naging mas lalong nakakatakot at sa bawat hakbang ni Winona, nararamdaman niyang ang dati niyang sarili, ang martir na si Winona, ay dahan-dahan nang nalalamon ng dilim. Tiyako, walang utang na loob. Inuna mo pa ang pagtunganga kaysa sa pagkain ng asawa mo. Tingnan mo, lumalamig na ang sabaw. Parang ang malasakit mo sa pamilyang ito. Ang bulyaw ni Doña Imelda ay tumama sa pandinig ni Winona habang siya ay nakatayo sa tabi ng bintana. Mahigpit ang hawak sa telang apron kung saan nakatago ang kwadernong naglalaman ng kanyang pagkatao. Ang boses ng matanda ay tila isang matalim na kuko na kumakamot sa pader ng kanyang katahimikan. Dahan-dahang lumingon si Winona. Nakita niya ang kanyang biyenan na nakatayo sa may pintuan. Ang mukha ay namumula sa galit habang itinuturo ang mangkok ng mainit na sabaw sa ibabaw ng tray. Sa kama, si Ricardo ay nananatiling walang kibo. Ang mga mata ay nakatitig sa kisame, tila isang estatwang gawa sa pagsisisi at pagtataksil. Pasensya na po, Mama. May inisip lang po ako. Ang tanging sagot ni Winona. Ang kanyang boses ay naging tuyot, walang buhay, tila isang lupang hindi na dinilig ng ulan sa loob ng maraming taon. Lumapit siya sa mesa at kinuha ang kutsara. Dahan-dahan niyang hinipan ang sabaw bago ito itinapat sa bibig ni Ricardo. Ang bawat subo na ibinibigay niya sa asawa ay isang pagpapanggap na halos sumira sa kanyang bait. Paano niya nagagawang pakainin ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagdurusa? Paano niya nagagawang manatili sa ilalim ng bubong ng babaeng pumatay sa kanyang anak? Sa bawat pagdampi ng kutsara sa labi ni Ricardo, naaalala ni Winona ang bawat nakasulat sa kwaderno. Ang bawat sangkap ng tsaa na tila laso na dahan-dahang pumatay sa buhay na nasa loob niya. Nararamdaman niya ang init ng sabaw sa kanyang mga daliri. Ngunit ang kanyang puso ay kasing lamig ng yelo sa gitna ng gabi. Ang silid ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang paminsan-minsang pagtama ng kutsara sa porselanang mangkok at ang mabigat na paghinga ni Ricardo. Sa labas, ang mga kuliglig ay nagsisimula ng mag-ingay. Isang malungkot na himig na tila sumasabay sa damdamin ni Winona. Biglang tumayo si Doña Imelda at lumapit sa kanya. Hinawakan ng matanda ang balikat ni Winona. Isang haplos na dapat sana ay puno ng pagmamahal, ngunit para kay Winona ay tila paggapang ng isang makamandag na ahas. Huwag kang mag-alala, Winona. Nandito ako para sa'yo. Alam kong mahirap ito, pero isipin mo na lang na ito ang iyong sakripisyo para sa dangal ng mga magbanwa. Balang araw, pasasalamatan mo rin ako. Bulong ng matanda.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winona na hindi nakita ng biyenan. Pasasalamatan. Oo, pasasalamatan niya ang pagkakataong ito upang makita ang tunay na kulay ng mga taong itinuring niyang pamilya. Pasasalamatan niya ang bawat hapdi na nagpatigas sa kanyang kalooban. Nang matapos ang pagkain, maingat na inayos ni Winona ang higaan ni Ricardo. Bago siya lumabas ng silid, may isang maliit na bagay siyang nakita sa ilalim ng unan ng asawa. Isang piraso ng mamahaling lace. Isang disenyo na alam niyang hindi sa kanya. Ito ay kay Bella. Ang kanyang asawa, kahit sa gitna ng kanyang pagkakaparalisa, ay mayroon pa ring alaala ng kanyang kataksilan. Hindi ito kinuha ni Winona. Iniwan niya ito doon bilang isang paalala na ang bawat sulok ng mansyong ito ay puno ng kabulukan. Lumakad siya patungo sa kanyang maliit na silid patahi, ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang siya ang may kontrol. Kinuha niya ang kwaderno at inilabas ang isang maliit na kahon mula sa ilalim ng kanyang cabinet. Sa loob nito ay ang tanging alaala ng kanyang pangarap, isang maliit na sapatos ng sanggol na puti na siya mismo ang nagburda noon. Hinaplos niya ang malambot na tela at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Nabasa ang tahi ng maliit na sapatos, ngunit agad niya itong pinunasan. Ang panahon ng pag-iyak ay tapos na. Ngayon ay panahon na ng paghabi ng isang bagong tadhana. Isang tadhanang hindi na nakabase sa pag-ibig, kundi sa hustisya. Habang ang buwan ay sumisilip sa bintana ng kanyang silid, isang katanungan ang pilit na gumugulo sa kanyang isipan. Isang tanong na tila isang sumpa sa dilim. Gaano kalalim ang kailangang ihukay na libingan para sa isang katotohanang pilit na ibinaon sa limot? At sino ang unang mahuhulog dito kapag ang lupa ay nagsimula ng gumuho? Narinig ni Winona ang malakas na pagkulog sa malayo. Isang hudyat na ang bagyo ay paparating na, hindi lamang sa kalikasan, kundi sa loob mismo ng mansyon ng mga magbanua. Ibigay mo na sa amin ang lupang yan, Winona. Tutal, wala ka namang anak na pagpapamanahan yan, hindi ba? Gamitin natin sa pagpapagamot ni Ricardo para naman maging kapaki-pakinabang ka sa pamilyang ito sa huling pagkakataon. Ang boses ni Doña Imelda ay dumapo sa balikat ni Winona na parang isang malamig at mabigat na kamay. Sa loob ng maliit na silid patahi, ang tanging ilaw ay nanggagaling sa isang lumang lampara na nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding. Nakaupo si Winona sa harap ng kanyang makinilya. Ang kanyang mga paa ay nakapatong sa pedal, ngunit ang makina ay tahimik. Kasing tahimik ng kanyang hininga. Dahan-dahang itinigil ni Winona ang paghawak sa telang kanyang tinatahi. Ang lupang binabanggit ng matanda ay ang tanging alaala ng kanyang ama. Ang maliit na sakahan sa probinsya na pinaghirapan nito bago ito pumanaw. Ito ang kanyang huling sandigan. Ang tanging bagay na tunay na sa kanya. Para po ba talaga sa pagpapagamot ni Ricardo o para sa puhunan ng bagong negosyo ni Bella? Ang tanong ay lumabas sa bibig ni Winona bago pa niya ito mapigilan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may talim na hindi inaasahan ng matanda. Isang malakas na tunog ng sampal ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mukha ni Winona ay pilit na lumingon sa gilid. Ang kanyang pisngi ay nagsimulang mag-init at mamula. Hindi siya gumalaw. Hindi siya dumaing. Hinayaan niyang manatili ang hapdi. Tila isang selyo ng katotohanan sa kanyang balat. Wala kang karapatang banggitin ang pangalang yan sa harap ko. Nanginginig sa galit na sigaw ni Doña Imelda. Ang kapal ng mukha mong kwestiyunin ako. 15 taon ka naming pinakain, binihisan, at binigyan ng marangal na apelyido. Kung hindi dahil sa amin, nabulok ka na sa hirap. Iyan ba ang utang na loob mo? Dahan-dahang ibinalik ni Winona ang kanyang paningin sa matanda. Ang kanyang mga mata ay walang luha,
Sa halip, may isang bagong uri ng liwanag ang nagniningning doon, isang liwanag na gawa sa abo ng kanyang mga nasunog na pangarap. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang mga salita sa lihim na kwaderno ni Doña Imelda. Dugong mahirap, hindi karapat-dapat. Ang utang na loob po ba ay binabayaran ng buhay ng isang sanggol mama? Bulong ni Winona. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin bago ang isang malakas na ulan. Nakita ni Winona ang panandaliang paghinto ng paghinga ni Doña Imelda. Ang mga mata ng matanda ay lumaki sa gulat. Isang sulyap ng takot ang dumaan sa kanyang mukha bago ito mabilis na napalitan ng pagkakaila. Anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Ang nauutal na sagot ng matanda. Ang pagkawala ng anak mo ay sarili mong kasalanan. Mahina ang katawan mo, gaya ng mahinang pinagmulan mo. Hindi na sumagot si Winona. Kinuha niya ang panulat na nakapatong sa mesa at ang dokumento ng paglilipat ng lupa. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Sa bawat titik na kanyang isinusulat, nararamdaman niyang tila pinuputol niya ang bawat hibla ng pagkataong nag-uugnay sa kanya sa pamilyang Magbano. Ngunit hindi ito pagsuko. Ito ay isang paunang bayad para sa kalayaang malapit na niyang bawiin. Nang makuha ni Doña Imelda ang papel, mabilis itong lumabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mamahaling tsinelas sa sahig ay tila isang pagdiriwang ng kanyang panalo. Naiwang mag-isa si Winona sa dilim. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa malawak na hardin. Nakita niya ang isang maliit na halaman na pilit na sumisibol sa pagitan ng mga bitak ng semento. Kahit gaano ito tapakan, kahit gaano ito itago sa liwanag, pilit itong humahanap ng paraan upang mabuhay. Hindi niyo lang kinuha ang lupa ko, bulong ni Winona sa hangin habang hinahaplos ang kanyang namamagang pisngi. Ibinigay niyo rin sa akin ang huling dahilan para hilingin ang inyong pagbagsak. Sa kanyang bulsa, ang kwaderno ni Doña Imelda ay tila pumipintig kasabay ng kanyang puso. Isang malakas na kidlat ang gumuhit sa langit. Nagbibigay ng panandali ang liwanag sa mukha ni Winona. Isang mukhang hindi nakakikitaan ng takot, kundi ng isang mapanganib na katahimikan. Huwag kang mag-alala, Bella. Hawak ko na ang mga titulo. Madaling napapirma ang tangang mananahi na yon. Sa wakas, makukuha na rin natin ang pondo para sa bago mong butik. Ang boses ni Doña Imelda ay narinig ni Winona mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng library. Ang bawat salita ay tila isang talsik ng asido na dumidikit sa balat ni Winona. Nag-iiwan ng malalalim at mahapdi na sugat. Nakatayo siya sa madilim na pasilyo. Dala ang isang tray ng sariwang prutas para kay Ricardo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa semento. Narinig niya ang malutong na tawa ni Doña Imelda, isang tunog na parang pagkiskis ng mga tuyong dahon, puno ng pangungutya at tagumpay. Ang perang galing sa lupang iniwan ng kanyang ama, ang lupang pinataba ng pawis at dugo ng kanyang mga ninuno, ay gagamitin lamang para itayo ang pangarap ng babaeng sumira sa kanyang tahanan. Dahan-dahang pumasok si Winona sa silid ni Ricardo. Ang kanyang asawa ay nakahiga pa rin. Ang mga mata ay nakapikit. Ngunit napansin ni Winona ang bahagyang paggalaw ng mga talukap nito. Alam niyang gising ito. Alam niyang naririnig nito ang lahat. Inilapag niya ang tray sa mesa. Ang tunog ng porselanang tumatama sa kahoy ay tila isang malakas na hudyat sa gitna ng katahimikan. Kinuha ni Winona ang isang baso ng tubig, ngunit sa halip na itapat ito sa labi ni Ricardo, nanatili siyang nakatayo at nakatitig sa asawa. Naririnig mo ba ang nanay mo, Ricardo? Bulong niya. Ang kanyang boses ay walang panginginig, kasing patag ng isang tahimik na lawa bago ang isang malakas na lindol. Ang lupang ipinamana sa akin ni tatay, ibibigay lang niya sa babae mo. At ikaw, nakahiga ka lang dyan, nagpapanggap na walang naririnig. Nakita ni Winona ang isang butil ng pawis na gumulong mula sa noo ni Ricardo.
Ang kanyang mga daliri ay bahagyang kumibot sa ibabaw ng kumot. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Winona ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi na ito ang dating sakit na nagpapaiyak sa kanya sa gabi. Ito ay isang malamig at matigas na desisyon. Lumabas siya ng silid at nagtungo sa kusina. Nakita niya ang basurang balot ng mga papel mula sa pinagkainan ni Doña Imelda kanina. Dahan-dahan niyang hinalungkat ang mga ito hanggang sa mahanap niya ang isang maliit na resibo ng bank transfer na hindi sinasadyang naisama sa mga kalat. Ang pangalan ni Bella ang nakasulat doon. Isang malaking halaga ang inilipat mula sa account ni Ricardo patungo sa isang Kila Foundation. Kila, bulong ni Winona. Ang pangalang iyon ay tila isang susi sa isang pintong matagal nang nakasara. Naalala niya ang isa sa mga usapan ng mga katulong tungkol sa isang pekeng charity na ginagamit ng mga mayayaman upang itago ang kanilang yaman. Naramdaman ni Winona ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa adrenaline. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at kinuhanan ng larawan ng resibo. Ang bawat pagpindot niya sa kamera ay tila isang hakbang palayo sa kanyang pagiging biktima. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng papalapit na mga tsinelas ni Doña Imelda. Mabilis niyang itinago ang resibo sa kanyang bulsa at nagpanggap na naglilinis ng counter. Anong ginagawa mo pa rito, Winona? Gabi na. Siguraduhin mong malinis ang lahat bago ka matulog. Utos ng matanda habang dumadaan. Hindi man lang siya tinitingnan. Opo, Mama. Sagot ni Winona. Tiningnan niya ang likod ng kanyang biyenan at sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang isang makapangyarihang donya. Ang nakita niya ay isang matandang babaeng puno ng kabulukan, isang pader na unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak. Pagbalik niya sa kanyang silid patahi, kinuha ni Winona ang isang piraso ng pulang sinulid. Ipinulupot niya ito sa kanyang daliri hanggang sa mamula ito sa higpit. Ang bawat ikot ng sinulid ay tila isang panata. Hindi na siya magtatahi para sa dangal ng iba. Mula sa gabing ito, bawat tusok ng kanyang karayom ay magiging isang bahagi ng isang bitag na siya mismo ang bubuo. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa malamig na hangin ng silid. Kung ang pag-ibig ay kayang magbulag-bulagan sa loob ng 15 taon, gaano kalayo ang kayang makita ng isang pusong puno ng puot at paghihiganti. Narinig ni Winona ang marahang pagtilaok ng manok sa malayo. Isang hudyat ng madaling araw, ngunit para sa kanya, ito ay ang simula ng pagtatapos ng pamilya magbano. Huwag kang lalayo, Winona, at siguraduhin mong hindi ka makikipag-usap sa kahit na sino. Ang isang magbanua ay hindi nakikipaghalubilo sa mga tsismosa sa palengke. Ang huling bili ni Doña Imelda ay tila isang tanikala na nakapulupot sa leeg ni Winona habang siya ay naglalakad sa gitna ng mataong palengke. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo na pinayagan siyang lumabas. Dala ang listahan ng mga sangkap para sa paboritong putahe ni Ricardo. Ngunit kahit sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, ang pakiramdam ni Winona ay tila nananatili pa rin siya sa loob ng malamig na bodega ng mansyon. Ang ingay ng mga nagtitinda, ang amoy ng sariwang isda, at ang siksikan ng mga tao ay tila naging isang malabong panaginip. Napatigil si Winona sa tapat ng isang tindahan ng kakanin. Nakita niya ang isang batang babae na masayang kumakain ng puto habang ang ina nito ay maingat na pinupunasan ang mantsa sa mukha ng bata. Nararamdaman ni Winona ang isang matalas na kirot sa kanyang dibdib, isang hapdi na hindi kayang gamutin ng anumang gamot. Iyan sana ang buhay niya. Iyan sana ang haplos na ibibigay niya sa kanyang anak kung hindi lang naging mapanira ang mga kamay ng kanyang biyenan. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang paalala
ng katahimikang bumabalot sa kanyang sariling sinapupunan. Aling Winona, ikaw nga ba yan? Isang boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Si Aling Rosa, ang kanilang dating labandera na tinanggal ni Doña Imelda dahil sa sobrang kadaldalan. Ang matanda ay may dalang bayong at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Aling Rosa, mahinang sagot ni Winona. Pilit na itinatago ang kanyang mukha sa ilalim ng sombrero. Diyos ko, iha! Bakit parang natunaw ka na? Ang putla mo at ang lalim ng mga mata mo. Bulong ni Aling Rosa habang hinahawakan ang kamay ni Winona. Narinig ko ang nangyari kay Ricardo. Pero alam mo, may nakita ako nung isang araw sa bangko, malapit sa plaza. Si Doña Imelda kasama yung babaeng si Bella. Parang may pinipirmahan silang mga papel na may tatak ng Kila Foundation. Nagtatawanan pa sila, Winona. Nanigas ang mga daliri ni Winona sa loob ng kamay ni Aling Rosa. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang pagkumpirma na ang kanyang hinala ay totoo ay tila isang sampal na mas masakit pa kaysa sa natanggap niya mula kay Doña Imelda. Salamat, Aling Rosa. Kailangan ko nang umalis. Mabilis na paalam ni Winona. Ngunit bago siya lumayo, may iniabot si Aling Rosa na isang maliit na piraso ng papel. Ito ang numero ni Manuel. Yung pinsan mo na abogado na matagal mo nang hindi nakakausap. Sinabihan ko siya tungkol sa kalagayan mo. Tawagan mo siya, Winona. Huwag mong hayaang ubusin ka ng mga taong yan. Bulong ng matanda. Bago ito mabilis na nawala sa gitna ng karamihan. Ibinulsa ni Winona ang papel. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis. Habang pabalik siya sa sasakyan, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Parang may nakatingin sa kanya mula sa malayo. Lumingon siya, ngunit ang nakita lamang niya ay ang mga estrangherong abala sa kanilang sariling buhay. Ngunit hindi siya nagkakamali. Ang bawat hakbang niya ay tila sinusundan ng isang anino. Nang makasakay siya sa sasakyan ng mga magbanua, tiningnan niya ang kanyang sarili sa side mirror. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Winona na marunong lang sumunod. Isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan habang ang sasakyan ay dahan-dahang umaalis sa palengke. Sino ang mas mapanganib? Ang taong lantaran ang kasamaan o ang taong tahimik na nagmamasid habang hinihintay ang tamang sandali upang bawiin ang lahat? Nang malapit na sila sa mansyon, napansin ni Winona ang isang itim na sasakyang nakasunod sa kanila mula pa sa palengke. Isang malamig na pawis ang gumulong sa kanyang likod. Alam ba ni Doña Imelda? O may iba pang nagmamasid sa kanyang bawat galaw? Bakit ngayon ka lang? Akala ko ba ay mamimili ka lang ng mga sahog? O baka naman nakipagtsismisan ka na naman sa mga kanto-kanto gaya ng nakasanayan ng mga kauri mo? Ang boses ni Doña Imelda ay sumalubong kay Winona, pagpasok pa lamang niya sa pintuan ng mansyon. Nakatayo ang matanda sa itaas ng engrandeng hagdanan. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa nakaukit na kahoy ng gabay ng hagdan. Tila isang reyna na nagbabantay sa kanyang nasasakupan. Ang bawat salita nito ay tumatama sa pagkatao ni Winona, na parang mga piraso ng basag na bubog na pilit na ibinabaon sa kanyang mga paa. Ibinaba ni Winona ang mga supot ng pinamili sa ibabaw ng mesa. Ang amoy ng sariwang luya at bawang ay humalo sa amoy ng mamahaling floor wax ng mansyon. Isang amoy na para sa kanya ay amoy ng pagkakakulong. Habang inaayos niya ang mga plastik, naramdaman niya ang matalas na tingin ng kanyang biyenan na tila sinusuri ang bawat galaw niya, naghahanap ng anumang pagkakamali na pwedeng gamitin laban sa kanya. Marami po kasing tao sa palengke, Mama. Medyo natagalan din po sa pagpili ng sariwang isda para kay Ricardo. Mahinahong sagot ni Winona. Ang kanyang puso ay kumakaba ng malakas, tila isang ibon na pilit na kumakawala sa hawla. Sa loob ng kanyang bulsa, ang kapirasong papel na may numero ni Manuel
ay tila nagniningas, nagpapaalala sa kanya na bawat segundo ay isang panganib. Siguraduhin mo lang, Winona. Dahil kung malalaman kong gumagawa ka ng anumang bagay na makakasira sa pangalan namin, hinding-hindi ka na makakaalis sa bahay na ito ng buhay. Banta ng matanda bago ito dahan-dahang tumalikod at umakyat patungo sa kanyang silid. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa sahig na kahoy ay tila isang mabagal na pagbilang ng oras hanggang sa sumabog ang lahat. Nagmamadaling pumasok si Winona sa silid ni Ricardo upang ihatid ang mga gamot nito. Ang silid ay madilim. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa bahagyang nakabukas na bintana. Habang nililinis niya ang mesa sa tabi ng kama, napansin niya ang isang bagay na nakasingit sa pagitan ng mga libro ni Ricardo, isang maliit na itim na cellphone na kailanman ay hindi niya nakita. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ang screen ay may bahid ng alikabok, ngunit nang pindutin niya ang button, bumukas ito at nagpakita ng isang mensahe na hindi pa nababasa. Ang pangalan ng nagpadala ay B. "Don't worry, love. Imelda is handling everything. Soon, the land will be ours, and we can finally be together without that seamstress in our way." Naramdaman ni Winona ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang bawat salita sa mensahe ay parang isang sampal na mas masakit pa sa anumang pisikal na saktan. Ang kanyang asawa at ang kanyang biyenan ay matagal na palang nagpaplano kasama si Bella. Ang kanyang buong buhay sa loob ng mansyong ito ay isang malaking dula at siya ang tanging tanga na naniwala sa bawat linya. Isang marahang tunog ng pag-ubo ang narinig niya mula sa kama. Napalingon si Winona at nakita niyang dilat ang mga mata ni Ricardo. Sa pagkakataong ito, ang mga mata ng kanyang asawa ay hindi na puno ng kawalan. Tila may pilit itong sinasabi. Ang mga labi ay nanginginig at pilit na bumubuka. Lumapit si Winona. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol. Hindi niya nararamdaman ang awa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng 15 taon ng panloloko na ngayon ay kailangang magkaroon ng katapusan. "Narinig mo ba, Ricardo?" bulong ni Winona habang ipinapakita ang cellphone sa tapat ng mukha ng asawa. "Narinig mo ba ang sarili mong kamatayan sa mga kamay ng mga taong mahal mo?" Biglang hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Winona. Isang mahigpit at nanginginig na kapit. Ang kanyang mga mata ay lumuluha at mula sa kanyang mga labi ay lumabas ang isang paos at halos hindi marinig na salita. Takbo. Napatigil ang paghinga ni Winona. Takbo? Binabalaan ba siya ni Ricardo? O ito ay isa na namang bahagi ng kanilang laro? Bago pa siya makasagot, narinig niya ang tunog ng susi na pumipihit sa labas ng pinto. Ang anino ni Doña Imelda ay gumapang sa ilalim ng pinto, tila isang halimaw na handang sumakmal sa anumang oras. Mabilis na itinago ni Winona ang cellphone sa loob ng kanyang damit, kasama ang numero ni Manuel. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mukha ni Winona, nang ngayon ay puno ng isang mapanganib na desisyon. "Anong ibinubulong mo sa asawa mo, Winona? Baka naman pati ang kanyang katahimikan ay gusto mo pang nakawan ng kapayapaan." Ang tinig ni Doña Imelda ay parang isang malamig na hangin na pumasok sa silid. Bit-bit ang amoy ng mamahaling kandila at ang bigat ng isang awtoridad na hindi matitibag. Nanatiling nakatayo si Winona sa tabi ng kama ni Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa likod. Mahigpit na nakakuyom sa maliit na cellphone na tila isang nagbabagang uling sa kanyang palad. Dahan-dahang humarap si Winona. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkakalma. Kahit na ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Nakita niya ang mapanuring mga mata ng kanyang biyenan. Tila binabasa ang bawat linya sa kanyang noo. Naghahanap ng anumang bitak kung saan pwedeng pumasok ang hinala. "Wala po, Mama.
Sinisigurado ko lang po na komportable siya bago ako magligpit sa kusina. Mahinahong sagot ni Winona. Lumapit ang matanda sa kama. Ang tunog ng kanyang mga alahas na nagbabungguan sa kanyang pulso ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Hinaplos nito ang noo ni Ricardo nang may labis na pagkukunwari. Isang haplos na alam ni Winona na walang dalang pagmamahal kundi pag-aari. Mabuti naman, dahil sa pamilyang ito, ang katapatan ay hindi lamang sa gawa, kundi pati sa bawat hininga. Huwag mong kakalimutan na kung nasaan ka ngayon, iyon ay dahil sa kabutihan ng aming puso. Muling paalala ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay puno ng nakakasakal na utang na loob. Nang makaalis ang matanda, mabilis na nagtungo si Winona sa banyo ng kanyang silid patahi. Inilak niya ang pinto, ang tunog ng pagpihit ng trangka ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kaligtasan. Sa ilalim ng mahinang agos ng tubig mula sa gripo upang takpan ang anumang ingay, dinaliri niya ang numero ni Manuel na ibinigay ni Aling Rosa. "Hello, Manuel?" Bulong niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay nanginginig, tila isang manipis na hibla ng sinulid na malapit ng maputol. "Winona? Diyos ko, pinsan, kumusta ka na? Narinig ko ang mga nangyayari." Ang sagot ni Manuel. Ang boses nito ay puno ng pamilyar na init na matagal nang hindi nararamdaman ni Winona. "Manuel, kailangan ko ng tulong mo. May nahanap akong mga dokumento tungkol sa Quila Foundation at ang lupa ni tatay. Manuel, kinuha nila ang lahat. At si Ricardo, may sinabi siya sa akin. Pinapatakbo niya ako." Mabilis na sabi ni Winona. Ang bawat salita ay punong-puno ng desperasyon. Natahimik ang kabilang linya. Ang tanging naririnig ni Winona ay ang malalim na paghinga ni Manuel at ang mahinang tunog ng mga sasakyan sa background. "Makinig ka sa akin, Winona. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na magpapahalata sa kanila. Ang Quila Foundation ay hindi lamang isang pekeng charity. Ito ay ginagamit para sa malakihang money laundering. Kung totoo ang sinasabi mo, hindi lang pera ang kinuha nila sa'yo, kundi ginagamit ka rin nilang panakip butas." Seryosong paliwanag ni Manuel. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ni Winona habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay tila isang estranghero. Isang babaeng may mga pasa sa puso, ngunit may apoy na nagsisimulang maglaro sa kanyang mga mata. "Lahat ng mga papeles na pinirmahan mo, Winona, hindi lang yun para sa lupa. Isinangkot ka rin nila bilang isa sa mga incorporators ng foundation. Kapag pumutok ang iskandalong ito, ikaw ang unang makukulong habang sila ay malayang magpapakasasa sa pera mo." Dagdag ni Manuel. Naramdaman ni Winona ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang takbo ni Ricardo ay hindi lamang babala para sa kanyang kaligtasan, kundi isang huling sulyap ng konsensya mula sa lalaking pumatay sa kanyang kaligayahan. Isang malakas na kalabog ang nanggaling sa pinto ng kanyang silid patahi. Tila may pilit na sumisira sa kanyang pansamantalang katahimikan. "Winona, buksan mo ang pintong ito. Alam kong may kausap ka. Huwag mong subukang lokohin ako sa loob ng sarili kong bahay." Ang nanginginig sa galit na sigaw ni Doña Imelda mula sa labas. Mabilis na pinatay ni Winona ang tawag at itinago ang cellphone sa loob ng isang tumpok ng mga telang scrap. Huminga siya ng malalim. Pinahid ang isang butil ng luhang pilit na kumakawala at dahan-dahang lumapit sa pinto. Binuksan niya ang pinto at doon ay sumalubong sa kanya ang mukha ni Doña Imelda na tila isang demonyong nagngangalit. Hawak-hawak ang isang pamilyar na sapatos ng sanggol, ang sapatos na itinago ni Winona sa kanyang kahon. "Ito ba ang dahilan kung bakit hindi mo magampanan ang tungkulin mo? Dahil sa basura na ito?" Bulyaw ng matanda bago marahas na itinapon ang maliit na sapatos sa sahig at inapakan ito ng paulit-ulit. Tila dinudurog ang bawat alaala ng anak ni Winona. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakasakal.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Winona. Pinanood niya ang pagkadurog ng huling piraso ng kanyang puso at sa bawat pag-apak ni Doña Imelda, nararamdaman ni Winona ang pagtigas ng kanyang kalooban. Ang laban ay hindi na lamang para sa kanyang lupa, kundi para sa kaluluwa ng kanyang anak na kailanman ay hindi binigyan ng pagkakataong mabuhay. Ang puting seda ng munting sapatos ay tila naging isang basahang dumanas ng libu-libong tapak sa gitna ng kalsada. Marumi, punit-punit at wala ng hugis. Nanatiling nakatitig si Winona sa sahig. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa nadurog na pangarap na nasa ilalim ng mamahaling suot na sapatos ni Doña Imelda. Hindi niya naramdaman ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay. Ang naramdaman lamang niya ay ang unti-unting pagtigas ng kanyang puso, na tila isang buhay na laman na dahan-dahang nagiging bato sa gitna ng matinding lamig. Huwag mong ipakita sa akin ang mukhang yan, Winona. Ang sapatos na yan ay simbolo ng isang kabiguang matagal na nating dapat ibinaon sa limot. Hindi ka nakapagtapos, hindi ka galing sa pamilyang may pangalan, at higit sa lahat, hindi ka man lang nakapagbigay ng tagapagmana sa amin. You are a liability to this family, ang mariing deklara ni Doña Imelda. Ang bawat salita ay may dalang lason na tila gustong tunawin ang natitirang dignidad ng kanyang manugang. Dahan-dahang lumuhod si Winona, hindi upang magmakaawa, kundi upang pulutin ang nadurog na sapatos. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa maruming tela, pilit na inaalis ang mga alikabok na iniwan ng kanyang biyenan. Ang bawat haplos niya ay tila isang tahimik na panalangin para sa kaluluwa ng kanyang anak. Isang pangako na ang bawat patak ng luha na hindi niya mailabas ngayon ay magiging isang malakas na agos na tatangay sa lahat ng nagpahirap sa kanya. Mula sa araw na ito, Mama, hindi na ninyo kailangang mag-alala sa aking mga iniisip. Bulong ni Winona. Ang kanyang boses ay naging kasing pino ng isang sutla, ngunit kasing talas ng isang labaha. Gagawin ko ang lahat ng gusto ninyo. Pagsisilbihan ko si Ricardo at hinding-hindi na ako magtatanong tungkol sa lupa o sa foundation. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mukha ni Doña Imelda. Akala niya ay tuluyan na niyang nadurog ang espiritu ni Winona. Mabuti at natauhan ka na. Because if you try to cross me again, sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawalan ng lupa, kundi pati ang huling hininga mo ay kukunin ko. Nang makaalis ang matanda, pumasok si Winona sa kanyang maliit na silid-patahi at isinara ang pinto. Hindi siya umiyak. Inilabas niya ang nakatagong cellphone at tiningnan ang mensaheng ipinadala ni Manuel. Isang dokumento na nagpapatunay na ang lagda ni Winona ay pineke sa ilang mahahalagang transaksyon ng Quila Foundation. Nararamdaman niya ang init ng puot na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang uri ng init na hindi nagmumula sa galit, kundi sa isang malamig na pagpaplano. Alam na niya ngayon ang kanyang gagawin. Hindi siya tatakbo gaya ng sabi ni Ricardo. Mananatili siya. Mananatili siya upang maging aninong dahan-dahang sasakal sa kanila sa loob mismo ng kanilang mansyon. Isang marahang katok ang narinig niya sa kanyang bintana. Ang tunog ng mga daliring tumatama sa salamin ay tila isang lihim na code. Nang buksan niya ang kurtina, nakita niya ang mukha ni Aling Rosa na puno ng takot. May hawak na isang sobre na may tatak ng isang kilalang law firm. Iha, may nag-iwan nito sa gate. Hindi ko alam kung para kanino, pero ang pangalan mo ang nakasulat. Bulong ng matanda bago ito mabilis na lumayo sa dilim. Binuksan ni Winona ang sobre at binasa ang nilalaman. Ang kanyang hininga ay naging mababaw nang makita ang mga larawan ni Bella at Ricardo na magkasama sa isang tagong resort sa probinsya, 1 linggo bago ang aksidente. Ngunit hindi ang mga larawan ang nakakuha ng kanyang pansin, kundi ang sulat na kasama nito. The truth is not the only thing they buried. Look under the old Nara tree in your father's land.
Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mas lalong nakakatakot. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Tila isang sumpa na naghahanap ng bibig na magsasambit. Kung ang lupa ay kayang magtago ng mga lihim sa loob ng mahabang panahon, ano ang mangyayari kapag ang lupa mismo ang nagsimulang magsalita upang humingi ng katarungan? Narinig ni Waynona ang tunog ng papalapit na sasakyan sa driveway ng mansyon. Alam niyang dumating na si Bella para sa hapunan na inihanda ni Doña Imelda. Inayos ni Waynona ang kanyang apron, pinahid ang dumi sa kanyang mukha, at lumabas ng silid na may isang nangiting tila isang mapanganib na patibong. Masyadong matabang ang sabaw, tita. Siguro ay dahil sa dumi ng kamay ng nagluto, kaya nawalan na ng lasa ang pagkain. Ang boses ni Bella ay parang isang matinis na huni ng ibon na pilit na nanggagaya ng karangyaan habang nakaupo siya sa upuang dati ay pag-aari ni Waynona sa mahabang mesa ng mga magbanwa. Nakasuot siya ng isang kulay gintong bestida na tila nagniningning sa ilalim ng mga engranding chandelier. Isang matinding kabaligtaran sa kupas at may mantsa ng luha na apron ni Waynona. Nanatiling nakatayo si Waynona sa gilid. Hawak ang pitsel ng tubig. Ang kanyang mga mata ay nakayuko sa sahig na marmol. Nararamdaman niya ang init ng bawat tingin ni Bella na tila isang pangungutya sa kanyang pagiging legal na asawa na ngayon ay nagsisilbing katulong sa sarili niyang tahanan. Ang bawat tawa ni Bella at ang marahang paghampas nito sa balikat ni Doña Imelda ay tila mga martilyong bumabasag sa natitirang piraso ng kanyang puso. Hayaan mo na, Bella dear. Alam mo namang ang mga taong galing sa putikan ay hindi kailanman matututo ng sining ng marangyang panlasa. Ang mahalaga ay pirmahan na niya ang mga huling dokumento para sa Quila Boutique mo. Sagot ni Doña Imelda habang humihigop ng mamahaling wine. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa habang nakatingin sa kanyang paboritong manugang. Dahan-dahang lumapit si Waynona upang salinan ng tubig ang baso ni Bella. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat pintig ay tila isang babala ng isang darating na lindol. Nang aksidenteng madampi ang kanyang daliri sa kamay ni Bella, napansin niya ang isang pamilyar na kislap sa leeg ng babae. Ang kwintas na gawa sa perlas na ipinamana sa kanya ng kanyang ina. Ang huling hiyas na kinuha ni Doña Imelda sa kanya noong nakaraang buwan sa dahilan na itago muna para sa kaligtasan. Gayem mondilambam nararamdaman ni Waynona ang pagsikip ng kanyang lalamunan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila gustong sumigaw, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay ang katahimikan ng isang libingan. Ang kwintas na yon ay simbolo ng dangal ng kanyang pamilya. At ngayon ay nakasukbit ito sa leeg ng babaeng naging mitya ng kanyang kamatayan bilang isang asawa. Waynona, pagkatapos nito ay dalhan mo ng pagkain si Ricardo at siguraduhin mong hindi ka magtatagal doon. Hindi maganda para sa kanyang kalusugan ang makakita ng mga mukhang puno ng pait. Utos ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng nakakasulasok na kapangyarihan. Hindi sumagot si Waynona. Tumalikod siya at nagtungo sa kusina. Ang bawat hakbang niya sa sahig ay tila isang pagbilang ng kanyang mga huling araw sa ilalim ng kapangyarihan ng mga magbanwa. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na anyo, ang kanyang isipan ay lumilipad patungo sa lumang puno ng nara sa lupa ng kanyang ama. Ano ang itinago nila doon? Habang inihahanda niya ang tray para kay Ricardo, isang maliit na plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Kailangan niyang makapunta sa lupang iyon bago pa simula ng konstruksyon ng butik ni Bella. Kailangan niyang mahanap ang katotohanang mas matindi pa sa kataksilang naranasan niya. Pumasok siya sa silid ni Ricardo. Ang asawa niya ay gising. Ang mga mata ay nakatitig sa bintana kung saan ang anino ng puno ng nara ay tila kumakaway sa dilim. Nang marinig ni Ricardo ang pagpasok ni Waynona, dahan-dahan itong lumingon.
Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng takot na kailanman ay hindi nakita ni Winona noon. Why? Winona, wag, huwag kang punta. Ang putol-putol na bulong ni Ricardo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagsisikap na makapagsalita. Napatigil si Winona. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis, isang uri ng kaba na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Huwag pumunta? Alam ba ni Ricardo ang tungkol sa lihim sa ilalim ng puno? O sinusubukan lang ba niya itong protektahan mula sa isang panganib na hindi pa niya lubos na nauunawaan? Isang malakas na kalabog ang nanggaling sa labas ng silid, kasunod ng boses ni Bella na papalapit. Tita, tingnan mo. May nahanap akong lumang susi sa cabinet ni Winona. Mukhang susi ito ng isang lumang bodega sa probinsya. Nanigas ang buong katawan ni Winona. Ang susing yon ay ang tanging paraan upang mabuksan ang maliit na silid sa ilalim ng puno ng nara. Ang silid kung saan itinago ng kanyang ama ang mga mahahalagang talaan ng kanilang pamilya. Kung makuha iyon ni Bella, mawawalan na siya ng anumang bala laban sa kanila. Dahan-dahang binitiwan ni Winona ang tray sa mesa at tumingin sa kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, matapos ang aksidente, nakita niya ang isang butil ng luha na gumulong mula sa mata ni Ricardo. Isang luha na tila isang huling hiling para sa kapatawaran. Salamat sa babala, Ricardo, bulong ni Winona habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang kinukuha ang isang maliit na gunting na nakatago sa ilalim ng kanyang apron. Pero ang katotohanan ay hindi na pwedeng manatiling nakabaon. Kahit pa ang kabayaran nito ay ang huli nating hininga. Habang ang pinto ng silid ay dahan-dahang bumubukas, isang tanong ang nanatiling umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Gaano kalayo ang kayang takbuhin ng isang tao upang takasan ang mga multo ng kanyang nakaraan at gaano kalalim ang kailangang ihukay upang tuluyang ibaon ang isang kasalanang hindi kailanman mapapatawad. Narinig ni Winona ang tawa ni Bella na papalapit. Isang tunog na tila isang hudyat ng simula ng isang madugong labanan sa pagitan ng dangal at kasakima. Ito ba ang susi sa itinatago mong mundo, Winona? Ang liit naman, kasing liit ng halaga mo sa bahay na ito. Ang boses ni Bella ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid ni Ricardo, puno ng tamis na may halong lason. Hawak niya ang maliit na susing tanso. Pinalalaruan ito sa kanyang mga daliri habang ang mapanuyang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Sa likuran niya, nakatayo si Doña Imelda na tila isang hukom na handang magbaba ng huling hatol. Ang bawat kislap ng kwintas na perlas sa leeg ni Bella ay tila isang mariing sampal sa alaala ng ina ni Winona. Dahan-dahang tumayo si Winona mula sa tabi ng kama ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, isang katahimikang mas nakakakilabot kaysa sa anumang pagsigaw. Nararamdaman niya ang init ng puot na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ngunit hinayaan niyang manatili itong nakakulong sa loob. Ang susing iyon ay hindi lamang basta metal. Ito ang huling dugtong niya sa katarungan. Ibigay mo sa akin ang susing yan, Bella. Hindi mo alam kung ano ang binubuksan mo, mahinahong sabi ni Winona. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, kasing tibay ng isang haligi na dumanas na ng maraming bagyo. Isang malakas at mapang-uyam na tawa ang pinakawalan ni Bella. Isang tunog na parang pagkis-kis ng mga tuyong kuko sa salamin. At bakit ko naman ibibigay sa'yo? Sabi ni Tita Imelda. Bukas na bukas din ay sisimulan na ang pagpapatag sa lupang yon. Ang mata ng puno ng nara na kinakapit-kapitan mo ay itutumba na upang bigyang daan ng aking butik. Wala nang matitira sa nakaraan mo, Winona. Wala. Naramdaman ni Winona ang biglang pagbilis ng pintig ng kanyang puso. Bukas, akala niya ay may panahon pa siya. Ang bawat segundo
ay tila naging isang butil ng buhangin na mabilis na nalalagas sa orasan. Tumingin siya kay Doña Imelda na ngayon ay nakangiti ng may katusuhan. "Huwag kang tumingin sa akin ng ganyan, Waynona. Ibinenta mo na ang lupa, hindi ba? Pinirmahan mo ang lahat ng papeles. Ang anumang nakabaon doon ay pag-aari na namin ngayon. Kung may itinatago ka mang baho ng pamilya mo, sisiguraduhin kong kasabay iyong madudurog ng mga bulldozer bukas ng madaling araw." Ang mariing wika ng matanda. Isang mahinang tunog ng pag-inggit ang nanggaling sa higaan ni Ricardo. Nakita ni Winona ang kanyang asawa na pilit na iginagalaw ang kanyang ulo. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya nang may labis na pagmamakaawa. Isang butil ng luha ang gumulong mula sa mata ni Ricardo. Nabasa ang unan na tila isang huling hiling na hindi masambit. Lumapit si Winona sa kanyang asawa. Dahan-dahang inayos ang gusot na bahagi ng kanyang kumot. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa telang pinagpuyatan niyang itahi noon. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang huling hibla ng koneksyon na tuluyan ng naputol. Hindi na siya ang asawang naghihintay. Siya na ang aninong maniningil. "Mabuti pa ay magpahinga ka na, Winona. Dahil bukas, sisiguraduhin naming wala ka nang babalikan pa." Dagdag ni Bella. Bago sila tuluyang lumabas ng silid, bit-bit ang susi at ang mapang-aping halakhak na tila sumasakal sa hangin. Naiwang mag-isa si Winona sa dilim. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Ricardo at ang malakas na bugso ng hangin sa labas. Hindi siya pwedeng maghintay hanggang bukas. Kailangan niyang makarating sa puno ng nara ngayong gabi, anuman ang mangyari. Mabilis siyang nagtungo sa kanyang silid patahi at kinuha ang isang maliit na bag. Ngunit bago siya makalabas, narinig niya ang tunog ng pagpihitet ng susi sa labas ng kanyang pinto. Sinubukan niyang itulak ang pinto, ngunit hindi ito gumalaw. Ikinulong siya ni Doña Imelda. Naramdaman ni Winona ang pagsikip ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay tila isang pakikipaglaban. Tumingin siya sa bintana ng kanyang silid, kung saan ang anino ng malalaking puno sa hardin ay tila mga kamay na nag-aanyaya sa kanya patungo sa panganib. Sa ibaba, narinig niya ang malakas na tunog ng makina ng isang sasakyan, isang bulldozer na dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang tunog ng bakal na tumatama sa lupa ay tila isang kabaong na ipinapako para sa kanyang katarungan. Isang tanong ang nanatiling umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa sa gitna ng desperasyon. Kung ang pintuan ay nakasara at ang oras ay paubos na, gaano kalayo ang kayang liparin ng isang sugatang ibon upang iligtas ang huling piraso ng kanyang kaluluwa? Narinig ni Winona ang unang paghampas ng bakal sa mga halaman sa labas, at sa bawat kalabog nito, nararamdaman niyang ang katotohanan ay dahan-dahan nang nalalamon ng lupa. Ang bawat kalabog ng bakal sa labas ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng aking nakaraan, at ang bawat segundong lumilipas ay isang hiningang ninanakaw mula sa aking katarungan. Nakaharap si Winona sa nakatrangkang pinto ng kanyang silid patahi. Ang kanyang mga palad ay nakadampi sa malamig na kahoy na tila humihingi ng tulong. Sa labas, ang ugong ng bulldozer ay lalong lumalakas. Isang mababang panginginig na nararamdaman niya hanggang sa kanyang mga talampakan. Alam niyang hindi siya pwedeng manatili doon. Kung hahayaan niyang itumba ang puno ng nara, mawawalan na ng boses ang katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. Lumingon siya sa kanyang mga kagamitan sa pananahi. Doon, sa gitna ng mga makukulay na sinulid at mga piraso ng tela, nakita niya ang kanyang pinakamalaking gunting, isang mabigat na kagamitang gawa sa bakal na ipinamana pa sa kanya ng kanyang ama. Nilapitan niya ito, ang kanyang mga daliri ay humawak sa malamig na hawakan nito ng may bagong uri ng determinasyon. "Hindi ako ang babaeng dinurog niyo noong gabi ng anibersaryo." Bulong niya sa dilim. Ang kanyang boses
ay puno ng isang mapanganib na paninindigan. Ako ang babaeng natutong magtahi ng sarili niyang kaligtasan. Ginamit ni Winona ang dulo ng gunting upang pilitin ang trangka ng bintana. Ang tunog ng bakal na kumikiskis sa kahoy ay tila isang sigaw sa gitna ng katahimikan ng mansyon. Sa bawat pagtulak niya, nararamdaman niya ang hapdi sa kanyang mga palad, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang sakit ng kanyang katawan ay wala pa sa kalahati ng sakit ng kanyang kaluluwa na 15 taon nilang binaliwala. Nang sa wakas ay bumukas ang bintana, sinalubong siya ng malamig na hangin at ang amoy ng paparating na ulan. Walang pag-aalinlangang lumabas si Winona, ang kanyang mga kamay ay kumakapit sa mga baging ng gumamela sa pader ng mansyon. Ang bawat pagbaba niya ay isang pakikipagsapalaran. Ang mga tinik ay bumabaon sa kanyang balat, ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa isang direksyon, ang lupang naiwan ng kanyang ama. Tumakbo si Winona sa gitna ng dilim. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa basang lupa at putik. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Nang marating niya ang hangganan ng kanilang sakahan, nakita niya ang nakasisilaw na ilaw ng bulldozer. Ang malaking bakal na braso nito ay nakataas na, handang humampas sa matandang puno ng nara na tila isang huling bantay ng kanyang mga lihim. "Hinto! Huwag!" sigaw ni Winona, ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng ingay ng makina at ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Nakita niya si Bella na nakatayo sa malayo. May hawak na payong at nakangiti habang pinapanood ang bawat paggalaw ng bulldozer. Sa tabi nito ay si Doña Imelda. Ang mukha ay puno ng isang malupit na tagumpay. Hindi na nag-isip pa si Winona. Tumakbo siya patungo sa ilalim ng puno. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na humukay sa basang lupa sa pagitan ng malalaking ugat nito. Ang kanyang mga kuko ay nagdurugo na. Ang putik ay pumapasok sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya tumitigil. Hanggang sa maramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas na bagay, isang maliit na kahon na gawa sa metal. Maingat niya itong hinugot mula sa hukay. Ang kanyang puso ay pumipintig ng gamsasaya at takot. Ngunit bago pa niya mabuksan ang kahon, naramdaman niya ang isang matinding liwanag na tumama sa kanyang mukha. Ang bulldozer ay huminto. Ngunit ang malaking anino nito ay tila isang halimaw na nakayuko sa kanya. "Nahanap mo nga, Winona. Ang talino mo talagang mananahi." Ang boses ni Bella ay narinig niya sa likuran, puno ng isang nakakakilabot na pananabik. "Pero sa tingin mo ba, ay hahayaan kitang makaalis dito, bit-bit ang aming kamatayan?" Lumingon si Winona at nakita ang isang baril na nakaturo sa kanyang dibdib. Hawak ng isang lalaking hindi niya kilala, ngunit alam niyang tauhan ng mga magbanwa. Sa kabilang banda, si Doña Imelda ay dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng ulan, tila mga mata ng isang lobo. Isang malakas na kulog ang gumuhit sa langit, nagbibigay ng panandaliang liwanag sa kahon na hawak ni Winona. Isang tanong ang nanatiling umaalingaw-ngaw sa gitna ng bagyo. Anong lihim ang mas mahalaga pa sa buhay ng isang tao at gaano kalayo ang kayang gawin ng isang ina upang protektahan ng isang anak na siya mismo ang dahan-dahang pinapatay sa pamamagitan ng kanyang kasalanan? Narinig ni Winona ang tunog ng pagkasa ng baril at sa sandaling iyon, ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso na tila isang huling paalam. "Ibigay mo sa akin ang kahon na yan, Winona, bago pa maging kulay pula ang putik na kinatatayuan mo." Ang boses ni Bella ay humalo sa hagupit ng hangin, kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan. Nakatayo siya sa ilalim ng payong, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa kasakiman, habang ang lalaking nasa tabi niya ay dahan-dahang hinihigpitan ang pagkakahawak sa baril. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa mukha ni Winona ay tila mga malamig na karayom
Ngunit ang hapdi nito ay wala pa sa kalahati ng apoy na naglalaboy sa kanyang dibdib. Dahan-dahang napaatras si Winona. Ang kanyang mga daliri ay bumabaon sa kalawangin at maputik na metal ng maliit na kahon. Ito ang huling hininga ng kanyang ama. Ito ang huling katibayan ng kanyang pagkatao na pilit nilang binura. Sa loob ng 15 taon, nanahi siya ng mga pangarap para sa ibang tao. Ngunit sa gabing ito, ang tanging itatahi niya ay ang dulo ng kanilang kasamaan. Bakit, Mama? Takot ba kayong malaman ng mundo kung anong klaseng lason ang ipinainom ninyo sa akin? Ang sigaw ni Winona, ang kanyang boses ay nanginginig hindi sa takot kundi sa nag-uulap na galit. Takot ba kayong malaman nila na ang marangal na apelyidong Magbanua ay itinayo sa ibabaw ng bangkay ng sarili ninyong apo? Nakita ni Winona ang panandaliang pagkabigla sa mukha ni Doña Imelda. Ang matanda ay bahagyang napaatras. Ang kanyang mukha ay namutla sa ilalim ng liwanag ng bulldozer. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang malupit na halakhak, isang tunog na parang pagkiskis ng 2 tuyong buto. Walang maniniwala sa iyo, Winona. Ikaw ay isang mananahi lamang. Isang babaeng walang pinag-aralan na nakuha lang namin sa kalsada. Pang-uyam ng matanda. Ituloy mo na, Berto. Tapusin mo na ang dula-dulaang ito. Ang tunog ng pagpihit ng bakal sa baril ay tila isang huling hudyat ng kamatayan sa gitna ng unos. Ipinikit ni Winona ang kanyang mga mata. Mahigpit na niyakap ang kahon sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man pumutok ang baril, isang malakas na busina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw mula sa daan patungo sa bukid. Mabilis na nagliwanag ang paligid mula sa mga headlights ng paparating na mga sasakyan. Hindi isa, kundi 3 sasakyan ng pulisya ang dahan-dahang huminto sa paligid ng bulldozer. Lumabas si Manuel mula sa isa sa mga sasakyan, kasama ang ilang mga opisyal na may dalang mga dokumento. Ibagsak mo ang baril, Berto. Napapaligiran na kayo. Ang sigaw ni Manuel sa megaphone. Ang kanyang boses ay tila isang anghel ng katarungan sa gitna ng madilim na gabi. Nataranta si Bella. Ang kanyang hawak na payong ay nalaglag sa putikan habang pilit niyang itinataas ang kanyang mga kamay. Ngunit si Doña Imelda ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Winona nang may labis na puot. Akala mo ba ay nanalo ka na, Winona? Bulong ng matanda habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hindi pinapansin ang mga pulis. Kahit makuha mo ang lahat, hinding-hindi na babalik ang anak mo. Mamamatay kang may butas sa iyong puso na kailanman ay hindi mapupunan ng anumang yaman. Naramdaman ni Winona ang muling pagkirot ng kanyang sugat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumalikod. Binuksan niya ang kahon sa harap ng kanyang biyenan. Sa loob nito, hindi lamang mga papeles ang naroon. May isang maliit na bote ng tsaa na may label ng botika ng ama ni Winona. Isang bote na naglalaman ng mga labi ng lason na ginamit ni Doña Imelda na itinago ng ama ni Winona bago ito pumanaw bilang proteksyon para sa kanyang anak. Ngunit may isa pang bagay doon. Isang tape recorder. Pinindot ni Winona ang play button. Ang boses ni Ricardo ang lumabas. Isang recording bago siya inatake. Kung saan inaamin niya ang lahat ng plano nila ni Bella at ang pagpilit ni Doña Imelda sa paglalagay ng gamot sa tsaan ni Winona. Ito ang boses ng anak mo, Mama, sabi ni Winona. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay humalo na sa ulan. Ang boses ng lalaking sinira nyo sa pamamagitan ng inyong maling pagmamahal. Isang marahas na tunog ng pagkasa ng baril ang muling narinig. Si Berto, sa gitna ng takot, ay aksidenteng nakabitaw ng bala. Ang tunog ng putok ay tila bumasag sa buong gabi. Isang katahimikan ang bumalot sa paligid habang ang lahat ay nakatitig sa gitna ng ulan. Dahan-dahang napahawak si Winona sa kanyang balikat. Ang mainit na likido ay nagsimulang dumaloy sa kanyang puting damit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa puno ng nara. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin.
Kasing bigat ng ulan, sapat na ba ang dugong dumanak para bayaran ang lahat ng kasalanan? O ang sugat na ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na pagbabayad? Narinig ni Waynona ang sigaw ni Manuel habang ito ay tumatakbo patungo sa kanya. Ngunit ang lahat ay dahan-dahang nagiging malabo sa kanyang paningin. Tila isang tahi na unti-unting nalalagas sa tela ng kanyang buhay. Ang bawat patak ng ulan ay tila sumasabay sa init ng dugong dahan-dahang dumadaloy mula sa aking balikat. Isang mapulang paalala na ang bawat katotohanan ay may kaakibat na sakripisyo. Naramdaman ni Waynona ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang sumubsob sa basang lupa. Ngunit bago pa man siya tuluyang bumagsak, ay naramdaman niya ang matitibay na braso ni Manuel na sumalo sa kanya. Ang amoy ng basang lupa at ang bakal na amoy ng dugo ay humalo sa hangin. Isang timpla ng sakit at tagumpay na tila isang huling tahi sa isang mahabang dula. Waynona, kumapit ka. Huwag kang pipikit. Ang tinig ni Manuel ay puno ng takot na kailanman ay hindi narinig ni Waynona noon. Sa kabilang panig, ang kaguluhan ay nagsimulang bumalot sa paligid ng puno ng nara. Ang mga pulis ay mabilis na damba kay Berto. Ang baril nito ay tumilapon sa putikan, habang ang mga posas ay humahalik sa kanyang mga pulso nang may marahas na tunog ng bakal. Si Bella ay narinig na humahagulgol, ang kanyang kulay gintong bestida ay puno na ngayon ng putik at dumi. Tila ang kanyang buong pagkatao ay dahan-dahang nalulusaw sa gitna ng unos. Wala akong kinalaman dito. Si Tita Imelda ang nag-utos ng lahat. Siya ang may gusto nito. Ang sigaw ni Bella, ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog ng isang nasirang plaka. Pilit na isinisisi ang lahat sa matandang babaeng dati ay kanyang sinasamba. Nanatiling nakatayo si Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel sa ilalim ng asul na ilaw ng mga sasakyan ng pulis. Nakatingin siya sa recorder na hawak ni Manuel, kung saan ang boses ni Ricardo ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Isang boses na tila isang sumpa mula sa libingan. Ang dangal na 15 taon niyang pinrotektahan sa pamamagitan ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho, naging mga piraso ng basag na porselana sa kanyang paanan. Hindi iyan totoo. Ang anak ko, hindi niya ako gagawan ng ganyan. Ang mahinang bulong ni Doña Imelda, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang basang buhok. Tila sinusubukang ibalik ang ayos ng isang reynang nawalan na ng korona. Dahan-dahang idinilat ni Waynona ang kanyang mga mata. Sa kabila ng hapdi ng kanyang sugat, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang puno ng nara. Ang malalaking sanga nito ay tila yumuyuko sa kanya ng may paggalang. Ang lihim ay wala na sa ilalim ng lupa. Ito ay malaya na. Kasing laya ng hanging humahampas sa kanyang mukha. Tapos na, Mama, bulong ni Waynona. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may awtoridad na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang bawat tahi ng inyong kasinungalingan ay tuluyan ng nalagas. Inilulan si Waynona sa ambulansya at habang ang mga pinto nito ay dahan-dahang nagsasara, nakita niya ang huling sulyap ng kanyang biyenan na isinasakay sa sasakyan ng pulis. Ang kwintas na perlas sa leeg ni Bella ay kinuha ng isang opisyal bilang ebidensya. Ang huling hiyas ng mga magbanua ay tuluyan ng nabawi. Lumipas ang ilang araw sa ospital. Ang bawat oras ay naging bahagi ng kanyang paghilom. Bisitang palagi si Manuel, dala ang mga balita tungkol sa kaso. Ang Cuela Foundation ay tuluyan ng ipinasara at lahat ng mga ari-arian ni Ricardo at Doña Imelda ay na-freeze ng korte. Ang lupang iniwan ng kanyang ama ay muling naibalik sa kanyang pangalan. Ngunit ang pinakamasakit na balita ay ang tungkol kay Ricardo. Sa gitna ng iskandalo, ang asawa ni Waynona ay dumanas ng ikalawang stroke sa loob ng ospital. Isang stroke
na tuluyan ng nag-alis sa kanya ng kakayahang gumalaw o magsalita. Ang lalaking naging bahagi ng kanyang buhay sa loob ng 15 taon ay isa na lamang bilanggo ng sarili niyang katawan, isang buhay na monumento ng kanyang sariling kataksilan. Isang hapon, habang nakaupo si Winona sa bintana ng ospital, nakita niya ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang puting balat. Ang sugat sa kanyang balikat ay dahan-dahan nang nagiging isang peklat. Isang peklat na hinding-hindi niya itatago, kundi ituturing na isang medalya ng kanyang pakikipaglaban. "Ano ang plano mo ngayon, Winona?" tanong ni Manuel, habang iniaabot ang isang baso ng sariwang juice. Tumingin si Winona sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong uri ng ningning. "Gusto kong bumalik sa aming lupa, Manuel. Pero hindi para magtanim ng pait. Gusto kong buksan ang isang paaralan ng pananahi para sa mga babaeng katulad ko. Mga babaeng akala nila ay wala ng halaga ang kanilang mga kamay." Isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang puso. Isang tanong na wala ng pait kundi pag-asa. Kung ang isang tahi ay kayang masira, hindi ba't ang parehong kamay ay may kakayahang bumuo ng isang bagong tela na mas matibay at mas maganda kaysa sa nauna? Naramdaman ni Winona ang marahang paghawak ni Manuel sa kanyang kamay, isang haplos na walang kasamang pag-aari, kundi respeto at isang pangako ng bagong simula. Ang singsing sa aking daliri ay tila naging isang malamig na bakal na nagpapaalala sa akin ng isang pangakong matagal nang nilamon ng anay, isang simbolo ng katapatang ako lamang ang nagpahalaga. Tumayo si Winona sa tapat ng engrandeng pintuan ng mansyon ng mga Magbanua. Sa pagkakataong ito, hindi siya pumasok bilang isang aliping mananahi na nakayuko ang ulo. Ang bawat hakbang niya sa marmol na pasilyo ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Ang mansyon na dati ay puno ng nakakasakal na awtoridad ni Doña Imelda ay tila naging isang malawak at bakanting kabaong, tahimik, maalikabok, at wala ng buhay. Naglakad siya patungo sa kanyang silid patahi. Sa huling pagkakataon, kinuha niya ang kanyang mga kagamitan, ang kanyang mga gunting, at ang maliit na sapatos ng sanggol na ngayon ay maingat na niyang naisagawa ang pag-aayos. Ang bawat tahi na inilagay niya upang ayusin ang nasirang tela ay tila bahagi rin ng paghilom ng kanyang sariling puso. Inilagay niya ang mga ito sa loob ng kanyang bag. Ang tunog ng mga gamit na nagbabungguan ay tila isang pamilyar na musika na nagpapatahimik sa kanyang diwa. Bago siya tuluyang umalis, dumaan siya sa silid ni Ricardo. Ang hangin sa loob ay amoy gamot at kalungkutan. Nakita niya ang kanyang asawa na nakahiga, nakatitig sa bintana, kung saan ang sikat ng araw ay tila pilit na inaabot ang kanyang namumutlang balat. Si Ricardo ay isa na lamang anino, isang buhay na monumento ng pagsisisi na hindi na kailanman mabibigyan ng tinig. Lumapit si Winona sa tabi ng kama. Hindi siya nakaramdam ng galit, hindi rin siya nakaramdam ng puot. Ang naramdaman niya ay isang uri ng malalim na awa. Hindi para sa asawang nagtaksil sa kanya, kundi para sa lalaking hinayaan ang kanyang sariling ina na sirain ang kanyang buhay at ang buhay ng mga taong nagmahal sa kanya. "Alis na ako, Ricardo," mahinang sabi ni Winona. Ang kanyang boses ay naging kasing pino ng isang sutla, ngunit may tatag na hindi matitibag. "Ang mansyong ito ay hindi na akin, at ang pag-ibig ko sa iyo ay itinuring ko na ring bahagi ng nakaraan na kailangan ng ibaon." Nakita ni Winona ang bahagyang panginginig ng mga labi ni Ricardo. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa kanyang mga mata. Isang tahimik na pagtangis na tila humihingi ng isang kapatawarang alam nilang dalawa na huli na. Dahan-dahang kinuha ni Winona ang kanyang singsing sa kasal mula sa kanyang daliri. Hindi niya ito itinapon ng may galit. Sa halip, maingat niya itong inilapag sa ibabaw ng mesa sa tabi ng mga gamot ni Ricardo.
Ipinapalaya na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Dagdag ni Winona. Sa kanyang pagtalikod, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang mga balikat, tila isang mabigat na pasanin ang tuluyan ng nalaglag. Nang makarating siya sa pintuan ng mansyon, sinalubong siya ni Manuel. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanilang mga mukha, isang mainit na yakap mula sa kalikasan na tila nagdiriwang sa kanyang paglaya. Handa ka na ba? Tanong ni Manuel. Ang kanyang tinig ay puno ng respeto at isang bagong uri ng paghanga. Higit pa sa handa, Manuel, panahon na para magtahi ako ng isang bagong kwento, isang tela na ang disenyo ay ako naman ang pipili. Sagot ni Winona nang may matamis na nangiti. Sumakay sila sa sasakyan at dahan-dahang iniwan ang mansyong naging kulungan niya sa loob ng 15 taon. Habang tinitingnan niya ang naglalahong anino ng bahay sa side mirror, isang huling tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Isang tanong na may dalang pag-asa. Kapag ang lahat ng pait ay tuluyan ng nahugasan ng ulan, anong kulay ng sinulid ang gagamitin mo upang buuin ang bukas na kailanman ay hindi na mababahira ng kasinungalingan? Naramdaman ni Winona ang marahang paghipo ng hangin sa kanyang buhok at sa unang pagkakataon, ang kanyang paghinga ay naging malalim at malaya, kasing laya ng mga ibong lumilipad patungo sa abot-tanaw. Ang bawat hibla ng sinulid na lumalabas sa butas ng karayom ay tila isang panibagong pagkakataon, isang tahimik na kumpas ng pag-asa na bumubuo sa isang telang mas matibay pa sa anumang unos na nagdaan. Tumayo si Winona sa gitna ng malawak na beranda ng kanyang bagong tayong bahay sa probinsya. Sa harap niya, ang lupang iniwan ng kanyang ama ay hindi na mukhang abandonado o puno ng pait. Ang mata ng puno ng nara ay nananatiling nakatayo ng may dangal. Ang kanyang mga dahon ay sumasayaw sa ihip ng hangin, tila nagbibigay ng basbas sa bawat bagong buhay na sumisibol sa paligid nito. Sa ibaba ng burol, narinig ni Winona ang masayang ritmo ng mga makinilya mula sa tahanan ni Winona, ang paaralan ng pananahi na itinayo niya para sa mga kababaihang dumanas ng karahasan at pagtataksil. Ang tunog ng mga bakal na bahagi ng makina na nagbabungguan ng may kaayusan ay tila isang kanta ng pagkakaisa, isang himig na nagpapalayas sa mga alaala ng sigaw at panlalait sa loob ng mansyon ng mga magbanwa. Dahan-dahan niyang hinaplos ang maliit na sapatos ng sanggol na ngayon ay nakalagay sa isang magandang frame sa kanyang sala. Hindi na ito simbolo ng kabiguan, ito ay simbolo ng katatagan. Ang peklat sa kanyang balikat ay bahagyang kumirot, ngunit ito ay isang hapdi na may kasamang ngambang ngiti. Natutunan na niyang patawarin ang kanyang sarili at sa pagpapatawad na yon, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan na kailanman ay hindi maibibigay ng anumang yaman. Nabalitaan niya mula kay Manuel na si Doña Imelda ay nananatiling mag-isa sa isang maliit na apartment, malayo sa karangyaan, habang ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nalimutan ng lipunang dati ay kanyang kinatatakutan. Si Bella naman ay nahaharap sa mahabang taon sa loob ng rehas. Ang kanyang kagandahan ay dahan-dahang kinakain ng pagsisisi. At si Ricardo, ang lalaking minsan niyang minahal, ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling katahimikan, isang anino na pinapanood ang paglubog ng araw nang walang kasama. Winona, nakahanda na ang merienda para sa mga estudyante. Ang boses ni Manuel ay nanggaling sa likuran, puno ng lambing at respeto. Lumapit ang lalaki at tumayo sa tabi niya. Ang kanilang mga balikat ay bahagyang nagkadikit. Hindi kailangan ng maraming salita. Sa katahimikan ng kanilang pagsasama, naroon ang isang pangako ng pag-ibig na hindi nagmamadali. Isang pag-ibig na natutong maghintay hanggang sa muling mabuo
ang mga pira-pirasong bahagi ng puso. Salamat, Manuel, sa lahat-lahat, bulong ni Winona habang dahan-dahang ipinapatong ang kanyang kamay sa kamay ng lalaki. Ang init ng palad nito ay tila isang selyo ng seguridad na matagal na niyang hinanap. Tumingin si Winona sa abot-tanaw kung saan ang langit ay nagpapalit ng kulay mula sa ginto patungong lila. Napagtanto niya na ang buhay ay tila isang malaking tela. Minsan, ang mga tahi ay nagbubuhol, minsan ay nalalagas ang mga sinulid, at minsan ay nagkakaroon ng mga butas. Ngunit hanggat hawak mo ang karayom ng iyong sariling tadhana, palaging may pagkakataon na ayusin ang disenyo at lumikha ng isang obra maestra. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkasala. Ito ay tungkol sa muling pagtayo ng mga nadapa. At sa bawat paglubog ng araw, alam ni Winona na bukas, sa muling pagsikat nito, may mga bagong hibla siyang hahabiin. Mga hiblang gawa sa katotohanan, dangal, at wagas na pagmamahal sa sarili. Sa ilalim ng puno ng nara, ang hangin ay muling umihip, dala ang amoy ng mga bulaklak sa bukid. Isang huling buntong hininga ang pinakawalan ni Winona, isang hiningang puno ng laya. Tapos na ang kwento ng mananahing nagtiis, nagsisimula na ang kwento ng babaeng nagtagumpay. At dito nagtatapos ang mahabang paglalakbay ni Winona. Isang paglalakbay na muling nagpatunay na ang pinakamadilim na gabi ay laging nagbibigay daan sa isang maningning na bukang liwayway. Sa inyong lahat na nanatili at sumabay sa bawat paghinga at paghikbi ni Winona hanggang sa huling hibla ng kwentong ito, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang inyong pakikinig ang naging katuwang ko sa paghabi ng bawat salita. Na tila ba kayo ang hanging nagtutulak sa akin upang ipagpatuloy ang pagsasalaysay kahit sa gitna ng mga masasakit na tagpo. Habang binubuo ko ang bawat kabanata, lalo na ang bahagi kung saan dinurog ang munting sapatos ng anak ni Winona, naramdaman ko ang bigat sa aking sariling dibdib. Hindi madaling isulat ang mga sandali ng labis na kawalan at kawalang katarungan. May mga gabing napatitig na lamang ako sa kawalan. Iniisip kung paanong ang isang tao ay kayang maging ganun katuso sa sariling kadugo. Ang bawat linyang isinulat ko ay hango sa mga tunay na boses ng mga kababaihang nakilala ko, mga tunay na Winona sa totoong buhay na dumanas ng hapdi ng kataksilan, ngunit piniling huwag maging bilanggo ng kanilang pait. Nais kong ang kwentong ito ay magsilbing isang munting liwanag para sa sino mang dumaranas ng bagyo. Ang pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa ay hindi lamang mga salita. Ang mga ito ay mga binhing itinatanim natin sa ating puso. Maaaring matagalan bago ito sumibol, ngunit gaya ng matandang puno ng nara, ang katarungang itinanim sa katotohanan ay hinding-hindi matitibag ng anumang bulldozer ng kasinungalingan. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, may isang katanungang nais kong iwan sa inyo na pilit ding gumugulo sa aking isipan habang tinatapos ang huling pahina. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging kapatawaran ni Winona kay Ricardo? O nararapat lang ba na mas matinding parusa pa ang dinanas ng mga magbano? Kayo ba? Sa gitna ng inyong sariling mga laban, kaya nyo rin bang patawarin ang taong naging mitya ng inyong pinakamalaking pighati upang makamit ang inyong sariling kalayaan? Sana ay maibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at kwento sa aming comment section. Ang bawat tinig ninyo ay mahalaga upang mas mapalalim pa ang ating ugnayan. Kung ang kwentong ito ay nakahaplos sa inyong mga puso, huwag nyo sanang kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ang bawat share ninyo ay isang hakbang upang maiparating ang mensahe ng pag-asa sa iba pang mga pusong naghahanap ng paghilom. Hanggang sa muli nating pagtatagpo sa susunod na kabanata ng buhay at pag-ibig. Ingatan nyo ang inyong mga puso.